Ano? Malinaw na ba sa atin na pumalpak bilang Pangulo si Noynoy Aquino? Alam na nating isinubo niya sa kamatayan ang mga Special Action Forces at kababayan nating Moro na biktima sa Mamasapano. Alam na nating pinlano niya ang operasyong ito kasama ang mga bossing niya sa Estados Unidos. Pero hanggang ngayon, pinagtatakpan niya ang US at todo deny sa kanyang sariling papel. Isa lamang ang Mamasapano sa mahabang listahan ng mga kapalpakan ng Pangulo. Ipinakita niyang wala siyang nikatiting na malasakit para sa mamamayan. Sa kanyang pamumuno, lalo pang naghirap ang mga Pilipino dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, mababang sahod, kawalan ng serbisyo at kawalan ng reforma sa lupa. Hindi ba tama lang na kumilos tayo para panagutin si Aquino at tanggalin siya sa pwesto? Pero sino nga ba ang papalit sa kanya? Yan ang malaking katanungan nating lahat. Hindi naman automatic na si Binay ang papalit. Ayaw na rin natin sa same old trapo at malalaking negosyante, di ba? Kung hihintayin naman natin ang 2016 elections, pero sila pa rin ang magmamagic sa eleksyon. Thanks but no thanks. Minsan na nating isinigaw noon, tama na, sobra na, palitan na. Kung ayaw natin ang lahat ng ito, ano ang gusto nating kapalit? May mungkahi ako. Tayo, ang mga mamamayan na ayaw na kay Aquino. Isang People's Council o Konsehong Bayan na magsusulong ng pagkakaisa, reforma at kapayapaan. Pamumunuan ng People's Council ang transisyon tungo sa isang bago at mas mabuting gobyerno. Yung gobyernong kumakalinga sa interes ng mga mamamayan. Bubuuin ito mula sa malawak na hanay ng mga mamamayang kumilos para paalisin si Aquino. Sa isang demokratikong proseso, pipili ng mga makabayang Pilipino na may malinaw na track record sa mga kilusan para sa demokratikong reforma at kilala para sa kanilang katapatan, integridad at kakayahan. Ang council na ba ang magsisilbing parang Pangulo? Hindi. 1 o 2 taon lamang ito mamumuno para maisagawa ang mga sumusunod. Buuin ang independenteng komisyon para imbestigahan at usigin ang mga sangkot sa trahedya sa Mamasapano. Itigil ang mga pahirap na polisiya ni Aquino gaya ng pagtaas ng singil sa kuryente at tubig at iba pang pasakit sa mga mamamayan. Isagawa ang mga reforma para tiyakin ang malinis at kapanipaniwalang halalan at para pagbawalan ng mga dinastiyang politikal. Tanggalin ang sistemang pork barrel at pag-usig sa lahat ng mga nakinabang sa katiwaliang DAP at PDAF. Isulong ang mga patakarampang ekonomiya na para sa interes ng mahihirap at gitnang uri. Kabilang dito ang reforma sa lupa at seguridad sa pagkain, pambansang industrialisasyon, mataas na kita at mga serbisyong panlipunan. Repasuhin ang di pantay at nagpapahamak ng mga kasunduan sa US gaya ng VFA at EDCA. At panghuli, ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa MILF at sa NDF. Para sa kapayapaan, dapat may hustisya at nareresolba ang ugat ng armadong labanan. Panalo, di ba? Ang kapangyarihan ng People's Council ay nagmumula sa mismong kapangyarihan ng taong bayan. Kinikilala at ipinagkakaloob ng ating konstitusyon ang sovereign will ng mga mamamayan. Kaya dapat na igalang at suportahan ng sandatahang lakas, pulis at lokal na otoridad ang ating pagpapasya. Ano? Handa na ba tayong ipaglaban ng ating bayan? Handa na ba tayong gawin ang dapat sa isang pangulong hindi karapat-dapat sa pwesto? Ikaw, tayo, ang may tanging kakayahan na kumilos para palitan ang bulok na sistemang ito. Ayos ba?